bilin po ni Sir Greg, i-forward ko na po ito sa HR para makapag-report na kayo tomorrow. Great! Balik po ako agad, ha? Thank you po. Parang late na ata para umiwas ka. Nakita ko pa naman kanina kung gaano mo tinitigan ang cleavage ko. Hindi ka ba nagigilty dyan sa ginagawa mo? Ha? Alam kong sinadya mo yun. Bakit naman ako magigilty? Eh si Edward din naman may kalokohan. Anong sinasabi mo? Alam kong hindi pa siya nakaka-get over kay Marge. Ano? Come on. Do you really think naka-move on na siya? At wala na siyang feelings for Marge completely? Ang tagal na nun. I guess, ganun lang talaga siya ka-serious kay Marge before. Kaya hanggang ngayon, may feelings pa rin siya. And you're okay with that? Na may ibang babaeng gustong asawa mo? Well, ganun naman talaga kayong mga lalaki. Expected ko na yung mga kalokohan niyo. Kahit kay Edward. Saka, ayaw mo ba yun? Kung may mangyari man sa kanila ni Marge, edi quits na kayo mag-asawa. Hindi ganong klaseng babae si Marge. Hindi siya katulad mo. Nakakahiya naman sa'yo, Edward. Di mo naman kailangan dumalaw dito araw-araw. Baka magalit na sa'yo si Thea kung palagi kang nandito. Ba't naman siya magagalit? Wala naman akong ginagawang masama eh. Dadala lang naman ako ng dinner dito sa'yo dahil alam kong hindi ka kumakain na maayos. At binabantayan kita dahil gusto ko siguraduhin kinakain mo talaga yan. Ang OA mo, pwede bang hindi magutom? Ako pa talagang OA ha. Sige na nga ako ng OA. Pero salamat sa concern mo. Sa akin lang, Marge, gusto ko alagaan mo yung sarili mo. Oo naman, inaalagaan ko yung sarili ko. Siyempre, kailangan ako ni Jasmine. Hindi ako pwede magkasakit. Buti na lang nandito ka. Dagdag relief na rin sa akin na may additional support kami ng anak ko. Oo naman. Kasi, Marge, alam ko yung feeling na walang karamay. Alam mo nung nag-close yung negosyo ko sa Cebu, hit rock bottom. Wala akong malapitan, wala akong masabihan na I failed. Not even Thea. Especially not Thea. Alam mo, muntik na nga ako mawalan ng pag-asa nun. Kaya believe me when I say na naiintindihan kita, kung minsan pakiramdam mo, mag-isa ka. Alam ko naman na hindi ako nag-iisa. Andyan naman yung buong pamilya. Andyan si Paolo. Pero, alam mo yung andyan siya pero wala pa rin. Hindi ko nga maintindihan yun minsan si Paolo eh. I don't approve of him prioritizing yung problema niya sa trabaho over you and Jasmine. Kasi, syempre, bilang padre ng pamilya, dapat present siya lagi. Dahil sa kanya kayo humuhugot ng lakas. Edward! Makapagsalita ka, parang naiintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan ko, ah. Paolo! Ikaw ba? Ha? Ikaw ba yung lumalason sa isip ng asawa ko para lagi siyang magalit sa akin? Ha?